Naramdaman mo na ba na gumagalaw ka sa mga bilog, gumagalaw ngunit hindi umuunlad? Maaari mong pakiramdam na ikaw ay natigil, at ikaw ay desperadong nagdarasal para sa isang turnaround. Marahil ay hindi mo pa ito napagtanto noon, ngunit ang sikretong susi upang ma-access ang lahat ng mga bagay na hahantong sa iyong banal na pagbabalik ay si Jesus. Kung handa kang yakapin siya bilang isang mahalagang bahagi ng iyong buhay, magugulat ka kung gaano kabilis magbago ang iyong buhay. Sa video na ito, matututunan mo ang tungkol sa kung ano ang kailangan mong gawin para mabago ang iyong buhay at kung paano mo masusustentuhan ang bagong buhay na ito. Huwag iwanan ang video na ito sa kalagitnaan dahil hindi mo gugustuhing makaligtaan ang mga panalangin nagpapabago ng buhay sa dulo. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon na makapunta sa channel na ito, mangyaring sikaping mag-subscribe at pindutin ang notification bell kung nais mong magkaroon ng tunay na kahulugan at layunin ang iyong buhay. Alamin ito ngayon, sinasabi sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at pumuksa, ngunit naparito ako upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Sa sandaling lumabas ka sa buhay na idinisenyo ng Diyos para sa iyo, malayang maa-access ka ng dyablo ng walang stress. Kaya, kapag handa ka nang yakapin ang masaganang buhay kay Kristo Jesus, kakailanganin mong isuot ang buhay ni Kristo, dahil sa pamamagitan lamang niya maaari mong matamasa ang banal na pagbabago sa iyong buhay. Naaalala mo ba ang babae ng Samaria na nakilala ni Jesus sa balon? Ang pakikipagtagpo niya sa kanya ay ganap na nagpabago sa kanyang buhay. Pagkatapos, tingnan si Apostol Pablo, na dating kilala bilang Saul. Magtatanong ang isa kung bakit pinahintulutan siya ng Diyos na usigin ang mga Kristiyano sa loob ng maraming taon bago tuluyang binago ang kanyang buhay. Kung maingat mong pag-aralan ang kanyang buhay bilang si Saul, makikita mo ang isang binata na masigasig sa kanyang ginagawa. Of course, it wasn't the right thing, yet he was dedicated kasi duty niya yun nun. Nang tuluyang magbalik-balik ang kanyang buhay, ipinakita pa rin ito ang isang lalaking udyok ng kanyang pagmamahal sa Diyos, na hindi siya handang sumuko sa kabila ng lahat ng pag-uusig na kinakaharap niya araw-araw. Minsan, inaantala ng Diyos ang iyong pagbabalik sa mga kadahilanang alam niya. Maaaring dahil sinusubukan niyang makita kung gaano kakahanda para sa buhay na kaakibat ng pagbabago. Maaaring walang kinalaman ang sayo sa karanasan ni Apostol Pablo, ngunit kailangang makita ng Diyos na handa ka bago niya ito mangyari. Ano ang maaari mong gawin upang makita ang iyong buhay na bumalik sa kabutihan? Una, kailangan mong regular na makisama sa Diyos at bumuo ng iyong relasyon sa Kanya. Ang ganitong uri ng pakikisama ay mahalaga para sa paglago ng bawat mananampalataya. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay itinatag mula pa lamang sa paglikha ng mundo. Alalahanin na ang Biblia ay nagsasabi na ang Diyos ay laging dumating sa kanyang kaluwalhatian upang makisama kina Adan at Eva sa malamig na araw. Nagpatuloy ito hanggang sa nagpasya sina Adan at Eva na sumuway sa Diyos at itinapon sila sa hardin. Hindi ito nakangahulugan na doon natapos ang pagsasama. Ang mga disipulo at tagasunod ni Jesus ay pagkakataon na makisama sa kanya ng pisikal at matuto sa ilalim ng kanyang mga paa-araw-araw bago siya ipinako sa krus, nabuhay na mag-uli, at umakyat sa langit. Ang isa pang tao na laging nasasabik na makisama sa Diyos ay ang kanyang amang si Abraham. Hindi katakataka na ang kanyang kaugnayan sa Diyos ay lumago sa isang antas kung saan siya ay handa at handang tuparin ang anumang atas na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa ganitong uri ng pamumuhay, ano ang dahilan kung bakit hindi siya pinagpala ng Diyos? Naiinggit sa kanya ang mga tao, ngunit hindi pa sila handang sumunod sa kanyang mga yapak. Bukod kay Abraham, ilang mga karakter sa Biblia ang masigasig pa rin sa kanilang relasyon at pakikisama sa Diyos. Ang mga tao ay kadalasang mas nag-aalala tungkol sa pagbabago ng hitsura, kalusugan, karera, at pananalapi. Halos hindi mo na makikita ang mga tao na masigasig na naghahanap ng mga paraan upang magkaroon ng pagbabago sa kanilang espiritual na buhay bilang mga Kristiyano at kung paano lalago ang kanilang relasyon sa Diyos.
Ito ay lubhang nakapanghihina ng loob dahil ang iyong buhay ay nakatuon sa kawalang hanggan kasama ang Diyos, kaya ang iyong pagtuon ay dapat sa mga bagay na may walang hanggang halaga, kung saan ang iyong espiritualidad ay numero 1. At laging tandaan na kapag ang iyong espiritual na buhay ay nagsimulang mamulaklak, ang iyong pisikal ay susunod. Maaaring hindi mo makita ang Diyos ng harapan o marinig siya na nagsasalita sa iyo ng maririnig. Nangangahulugan ba ito na wala ng pag-asa na maranasan mo kung ano ang pakiramdam ng pakikisama sa Kanya? Siyempre hindi. Ano ang silbi ng Biblia na nakalatag sa iyong bahay? Paano ang pagdarasal? Nagdarasal ka lang ba sa Diyos kapag mayroon kang mahabang listahan ng mga kahilingang haharapin niya? Kung ang iyong sagot ay, iyon ay isang error na dapat mong itama. Makinig kung ang iyong pakikisama sa Diyos ay nagtatapos sa mga serbisyo sa simbahan, kung gayon nagkakamali ka. Dapat kang mag-alay ng dagdag na oras sa personal na panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang tinatawag na tahimik na oras. Ang Biblia ay inilagay sa lugar sa pamamagitan ng inspirasyon ng banal na espiritu at ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa bilang isang paraan para makilala ng lahat ang Diyos para sa kanilang sarili. Hindi ka nito ibinubukod. Kung patuloy mong pag-aaralan ang salita ng Diyos, lalawak ang iyong kaalaman tungkol sa Kanya at magiging mas mabuti ang iyong relasyon sa Kanya. Ito ay tulad ng pag-aaral ng iyong mga libro bago kumuha ng pagsusulit. Kapag pinag-aralan mo ng husto ang iyong mga aklat bago umupo para sa isang pagsusulit, mas mahusay kang gaganap sa pagsusulit na iyon kaysa kapag hindi ka naghahanda para dito. Laging ninanais ni Apostol Pablo na malaman ang higit pa tungkol sa Diyos. Makikita mo na sa lahat ng mga disipulo at apostol ni Jesus, si Apostol Pablo ay palaging nagsisikap na lumago ng mas malalim sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Sa pagsasalita sa Filipos 3:10, sinabi niya, "Gusto kong makilala si Kristo, malaman ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at pakikibahagi sa kanyang mga pagdurusa, na naging katulad niya sa kanyang kamatayan." Ito ay nagpapakita ng matinding kagutuman at pagnanais na mas makilala ang Diyos at maranasan siya sa tunay at matalik na paraan. Habang lumalakad ka kasama ng Diyos, ang iyong buhay ay mababago sa positibong paraan, at mararanasan mo ang mga pagpapalang kasama ng pakikisama sa Diyos. Pangalawa, dapat handa kang pabayaan ang ilang bagay sa iyong buhay at isuko ng buong buo sa Diyos. Ito ay isa sa mga bagay na napakahirap gawin ng karamihan sa mga Kristiyano, ang bitawan. Dapat mong malaman ito ngayon, hanggat hindi mo binibitawan ang mga bagay na naglilimita sa iyo, hindi mo matatamasa ang pag-unlad na inilaan ng Diyos para sa iyo. Pero paano kung hindi mo alam na kailangan nang umalis sa buhay mo? Iyan ay isang napaka-interesante na tanong. Tandaan na ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng espiritu ng pag-unawa. Dapat mong matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mga bagay na nagdaragdag ng halaga sa iyong buhay at sa mga hindi. Ang mga bagay na ito ay maaaring masasamang gawi, tao, relasyon, material na pag-aari, o kahit na ang iyong trabaho. Nakikita mo ba kung gaano ito kahirap? Ang mga bagay na ito ay maaaring napakamahal sa iyo, ngunit nakikita ng Diyos na mas makakasama ang mga ito kaysa sa mabuti. Sa isang kaso kung saan ang iyong mga pagnanasa ay pinalabo ang iyong pakiramdam ng paghatol, ano ang iyong ginagawa? Ito ang punto kung saan pumapasok ang panalangin. Tandaan na ito ay kung paano ka makakausap sa Diyos at hilingin sa Kanya na tulungan kang matukoy ang mga bagay na alam niyang humahadlang sa iyong tagumpay. O, maaari mo ring hilingin sa Kanya na kunin sila mismo o ihiwalay ka sa kanila. Ang huli ay mahirap, walang alinlangan, ngunit ito ay mas mahusay. At kapag pinili mo ito, maging handa na hayaan ang Diyos na linisin ka ng hindi lumalaban. Alam mo, kung minsan, kapag sinusubukan ng Diyos na alisin ang ilang mga bagay, nagiging tug of war ang iyong mga kamay na mahigpit na nakahawak sa kanila. Ang Diyos ay hindi ang iyong anak na lalaki, hindi ka maaaring magdasal sa Kanya para sa pag-unlad at, sa parehong oras, hadlangan ang pag-unlad na ito. Sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, ang bagong nilalang ay dumating na, ang luma ay nawala na, ang bago ay narito na. Ang Diyos ay malayang nag-aalok sa iyo ng isang bagong buhay, ngunit ito ay natitira para sa iyo na kunin ito. Kung inimbitahan ka sa isang selebrasyon, dadalo ka ba ng magarbong bihis? Alam mo na kailangan mong bihisan ang korporasyon upang magkaroon ng akses sa pasukan.
Ngayon, ang isa sa mga kinakailangan upang maranasan ang isang banal na pagbabago sa iyong buhay ay ang bitawan ang lahat ng hindi kinakailangang bagay at ganap na sumuko sa Diyos. Pagkatapos lamang ay magkakaroon siya ng daan upang baguhin ang iyong buhay sa positibong paraan. Susunod, dapat kang maging handa na bumuo ng pananampalataya at isabuhay ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay isang napakahalagang sangkap na bumubuo sa pundasyon ng paglalakbay ng Kristiyano. Ito ay tulad ng gasolina na nagpapalakas ng iyong espiritual na makina. Kapag mayroon kang matatag na pananampalataya sa Diyos, pinapabilis nito ang iyong tagumpay dahil ipinahihiwatig nito na naniniwala kang magagawa ng Diyos ang mga bagay para sa iyo. Kung gayon, ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay nangangahulugan lamang ng pamumuhay ng buong pagsunod sa Kanyang salita. Maiisip mo ba kung ano ang magiging hitsura ng iyong buhay kung sinasadya mong mamuhay ayon sa mga utos ng iyong may likha, mula sa iyong mga iniisip hanggang sa iyong pananalita, hanggang sa iyong mga aksyon at pakikipag-ugnayan sa mga tao? Ito ay magiging kahanga-hanga. Alam mo, may ilang mga bagay na gagawin mo na magiging sanhi ng pagbangon ng Diyos mula sa Kanyang trono upang mamagitan kaagad sa iyong sitwasyon. Ito ay isa sa kanila. Kung paanong masayang-masaya ka kapag sinisikap ng iyong anak na pasayahin ka sa lahat ng bagay, nalulugod din ang Diyos kapag sinadya mong mamuhay ng matuwid. At sa sandaling gawin mo ito, makakaranas ka ng hindi karaniwang pabor at banal na tagumpay sa lahat ng panig. Hanggang kailan ka maaantala? Kung mas maaga mong isuot ang damit ng katuwiran, mas magiging mabuti ito. Minamahal, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at nakakaalam ng lahat. Alam niya kung gaano mo siya gustong baguhin ang mga bagay-bagay sa iyong buhay, ngunit mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang gawin itong posible. Hanggang sa gampanan mo ang iyong bahagi, hindi mo makikita o mararanasan ang pagpapakita ng iyong tagumpay. Hayaan ng Diyos na akayin ka sa isang buhay na puno ng kagalakan at layunin. Magtiwala sa Kanya ng buong puso mo, at panoorin siyang binabago ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo inakala. Ngunit hindi ito titigil doon. Kapag dumating na ang turnaround na matagal mong hinintay na maranasan, paano mo ito tatanggapin? Ito ay isang mahalagang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili, dahil maraming tao ang hindi alam kung paano haharapin ang pagbabago, kahit na ito ay isang positibo. Una, magpakita ng pagpapahalaga sa ginawa ng Diyos para sa iyo. Ano ang pakiramdam mo kapag bumili ka ng regalo para sa iyong anak at kinokolekta niya ito ng walang pasasalamat, dahil lang sa tingin niya ito ay karapatan niya? Magugulat ka na maraming tao ang nararamdaman na ang mga pagpapalang tinatamasa nila araw-araw mula sa Diyos ay kanilang pamana, kaya hindi na kailangang magpakita ng pasasalamat. Iyan ay isang pagkakamali na hindi dapat marinig mula sa iyo bilang isang mananampalataya. Tunay na tayo ay mga anak ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, ngunit hindi iyon sapat na dahilan upang maging hindi mapagpasalamat. Tandaan na walang utang sa iyo ang Diyos. Ang lahat ng natatanggap mo mula sa Kanya ay isang banal na pribilehyo. Makinig, kahit si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, ay laging nagpapasalamat sa Diyos para sa lahat ng bagay na inilaan ng Diyos para sa Kanya. Tandaan, habang siya ay nasa libingan ni Lazarus, bago manalangin sa Diyos, sinabi niya, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil lagi mo akong pinapakinggan." Hindi ba nararapat tularan ang kilos na iyon? Pangalawa, hilingin sa Diyos na gabayan ka kung paano mamuhay ng epektibo sa bagong dumain na ito. Nang makaranas si Saul ng malaking pagbabago na nagpabago sa kanyang pangalan at personalidad mula kay Saul tungo kay Apostol Pablo, hindi siya iniwan ng Diyos sa kanyang sarili. Sa puntong ito, kailangan niyang gabayan sa bagong landas na kanyang nahanap. Bilang isang magulang, kapag ang iyong anak ay gumawa ng kanyang unang hakbang, ano ang iyong gagawin? Hinahayaan mo ba siyang matutong maglakad ng mag-isa at tumanggap ng maraming pinsala hanggat maaari? Siyempre hindi. Hahawakan mo siya sa kamay, tuturuan siya kung paano lumakad, at ituturo sa kanya kung saan siya maaaring pumunta at kung saan hindi pupunta. Katulad nito, kapag binago ng Diyos ang iyong buhay, lalo na kung ito ay isang bagay na hindi mo pa nararanasan, kailangan mong gabayan kung paano mapanatili ang bagong buhay. Kaya naman kailangan mong manalangin sa Kanya at tanggapin na ang pagbabagong naranasan mo ay hindi magiging posible kung wala siya. Pagkatapos ay hilingin sa Kanya na patnubayan ka sa paghawak ng mga bagay na Kanyang ibinigay sa iyo ng mabisa. Kung pinamumunuan ka ng gumawa ng paraan, hinding-hindi mo makaligtaan ang paglalakad sa tamang landas. Gayon din, maging mapagkukunan ng paghihikayat at inspirasyon sa mga tao sa paligid mo.
Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ibinabahagi ang mga patotoo sa ilang simbahan ay upang palakasin ang pananampalataya ng kongregasyon. Hindi mo malalaman kung sino ang pagpapalain, hihipuin o hikayatin ng iyong patotoo. Minsan maaaring isang kaluluwa lang ang binago ng iyong karanasan. Gayunpaman, ito ay hindi kinakailangang nasa simbahan. Paano ang iyong kapitbahayan o maging ang iyong lugar ng trabaho? Huwag kang manahimik kapag nakita mong may dumaranas ng katulad ng naranasan mo at tinulungan ka ng Diyos na malampasan. Hindi mo masasabi, paano kung inilagay ka ng Diyos sa lugar na iyon partikular na dahil gusto niyang hikayatin mo ang kapatid na iyon sa bingit ng pagsuko. Huwag kang tumahimik. Maging tagapagsalita ng Diyos at sabihin sa isang tao na ang kanilang kaso ay hindi nawawalan ng pag-asa at mayroon lamang isang tunay na Diyos na makapagpapabago ng kanilang buhay. Mahal na anak ng Diyos, manatiling umaasa at tumanggap dahil ang pag-unlad at banal na pagbabago ay isinasagawa, at ito ay hindi lamang isang beses na karanasan. Maaari itong tumagal ng panghabang buhay kung handa kang gampanan ang iyong bahagi ng epektibo. Dapat mong palaging kilalanin ang katotohanan na hindi mo ito magagawa sa iyong sarili. Ito ay isang pakikipagtulungan sa Diyos, kahit na ikaw ang tagapagbigay. Kaya, anuman ang mga pangyayari o sitwasyon sa paligid mo, tandaan na ang Diyos ay kasama mo. Ang Biblia, sa 2 mga taga-Korinto 1:20 ay nagsasabi, sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesu Kristo, na ipinangaral namin sa inyo, sa pamamagitan ko, ni Silas, at ni Timoteo, ay hindi, ngunit sa kanya ito ay palaging. Gaano man karaming mga pangako ang ginawa ng Diyos, ang mga ito ay kay Kristo, at sa pamamagitan niya, ang Amen ay sinalita natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito ay isang katiyakan na palaging tutuparin at tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako tungkol sa iyo. Ang kanyang mga plano ay para sa kabutihan, upang magkaroon ka ng inaasahang wakas. Kung palagi kang nakikisama sa Diyos, sumuko sa Kanya, magpapatibay ng iyong pananampalataya, at ganap na susundin ang kanyang mga utos, babaguhin niya ang iyong buhay para sa kabutihan. Manalangin tayo. Mahal na Panginoong Hesus, ang lumikha ng langit at lupa, sinasamba kita. Kinikilala ko kayo bilang tagapagbigay at tagapagtaguyod ng aking buhay. Sa kabila ng kung gaano ako hindi tapat, nagpapasalamat ako sa iyong pagbibilang na karapat-dapat akong mapabilang sa mga nabubuhay ngayon. Iginagalang ko ang iyong pangalan ng higit sa lahat ng iba pang pangalan. Maawaing Ama, naparito ako sa harapan ng iyong trono ng awa upang humingi ng iyong kapatawaran. Sinasabi ng iyong salita kung ipagtatapat ko ang aking mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan na patawarin ako at dinadalisay ako mula sa lahat ng kalikuan. Panginoon, kinikilala ko na ako ay makasalanan, at hinihiling ko sa iyo na patawarin mo ako sa bawat kasalanang nagawa ko. Maawa ka sa akin sa lahat ng mga bagay na nagawa ko at sa mga hindi ko nagawa. Hayaang ang dugo ni Jesus na nagsasalita ng mas mabuting bagay kaysa sa dugo ni Abel ay magsalita para sa akin. Tulungan mo akong mas makilala ka, ang puso ko ay nagnanais na malaman ang higit pa tungkol sa iyo at lumalim ang aking relasyon sa iyo. Ninais ni Apostol Pablo na makilala ka, at inihayag mo ang iyong sarili sa kanya. Mangyaring buksan ang aking mga mata upang makita ka. Sa pagtawag ko sa iyong pangalan, sagutin mo ako at ipakita mo sa akin ang malalalim na lihim na hindi ko pa nalalaman. Ibinibigay ko ang aking buhay at lahat ng mayroon ako sa iyo. Kontrolin ang lahat ng aking mga gawain. Ano man ang ugali na hindi nagluluwalhati sa iyo, ngunit nagpapakita pa rin sa aking buhay, mangyaring alisin ito. Ihiwalay mo ako sa bawat nakakalasong relasyon na pinanghahawakan ko. Hayaang maging refleksyon mo ang aking buhay, dahil alam kong isa ito sa mga bagay na kailangan kong maranasan ang isang banal na pagbabago sa aking buhay ngayong panahon. Habang nananalangin ako para sa isang malaking pagbabago sa aking kalusugan, karera, pananalapi, at mga relasyon, mangyaring tulungan akong matugunan ang lahat ng kailangan kong gawin para maging posible ito. Laging matuwid na Ama, idinadalangin ko ang aking sarili, ang aking pamilya, at ang aking mga kaibigan, at hinihiling ko na sana ay gawing mabuti mo ang bawat hindi kasiyasyang sitwasyon sa aming buhay. Bawat pinto na isinara ng dyablo laban sa akin, mangyaring, sa pamamagitan ng iyong mga awa, hayaang mabuksan ang mga ito para sa akin. Higit sa lahat, kapag dumating na ang turnaround na ito, mangyaring tulungan akong tanggapin ito sa tamang paraan. Bigyan mo ako ng katapangan na sabihin sa iba ang tungkol sa iyong kamanghamanghang gawa. Salamat, Ama sa langit, dahil alam kong narinig at sinagot mo ako.
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Binabati kita at maligayang pagdating sa isang maluwalhating yugto ng iyong buhay. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-drop ng komento, at mag-subscribe sa channel na ito. At narito ang isa pang magpapalakas ng iyong pananampalataya sa Diyos.